po sa ating lahat, mga kababayan. Maganda po, kumusta po kayo dyan, mga Pilipino kong mga kapatid. Tayo po'y maglalay po ngayon at magkakaroon tayo ng mga video reaction tungkol po dito sa mga kaganapan at nangyayari sa ating bayan. Kung ano na po ang mga latest update ngayon dito, mga kapatid. No? So, mayroon tayong dito may video na gawa natin ng video reaction, no? So itong si Banat Bay, no, may mga issue na gusto niyang iparating sa mga Pilipino at tayo kukuha din ng mga video reaction dito, no? So ito si Banat Bay, mga kapatid. Ayan. Okay? Minsan ka na nga lang manood sa akin, mas madalas ka na nga manood kay J. Guevara porket mas pogi si J. Guevara. Magtatampo na ako niyan, ha? Alam ko mas pogi si J. Guevara pero mas yummy naman ako dun. Yun ang totoo. Anyway, simulan na natin, ha? Pag-usapan na po natin ng eto, alam mo, sinare to ni J. Guevara, eh. I-share ko na rin sa inyo. Na nung napanood ko, nung nakita ko to, nung nabasa ko to, aba, alupit. Sabi ko, tunay nga na booking si Pangulong Marcos dahil siya pala ang tunay na may kasunduan. Ruby Victor, maraming salamat, ha. Ipapaliwanag natin kung bakit siya pala ang talagang may tunay na kasunduan, hindi si Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, status ko. Ibig sabihin ng status ko, tuloy-tuloy lang kung ano yung dati. Yun yung ibig sabihin ng status ko. O yung kanyang paliwanag is as is, where is. Ibig sabihin, kung ano yung dati, tuloy lang. Walang magbabago. Yun ang usapan. Okay? At yan ay pinatotohanan ng China. Pinatotohanan ng China na walang gentleman's agreement. It's all status quo. Sila na nagsabi. Naku po. O di ba naniniwala naman kayo Pangulong Marcos sa China? O paniwalaan nyo ngayon to sinasabi ng China? O pakingge. Hindi raw sikreto ang gentleman's agreement ng Pilipinas sa China noong Administrasyong Duterte. Yan ang giniit ng embahada. Ayan ha, unang malinaw. It is not a secret agreement. Huwag yun ang ipagpilitan niyang punyetang secret agreement ni Mike Abe. Pautot lang ni Mike Abe yan. Sa kanya lang nanggaling yan. Di ba sinabi niya doon sa kanyang channel, Yung China, merong secret agreement. Ayan na nga, nagsasalita na, Yung ambassador nila, ibig sabihin yan, yung embassy na nagsalita, ibig sabihin, yan po ay isang opisyal na statement ng China. Ang linaw na, magpepe. Istoryahe. Pwede maulaw-ul. Yan po mga kapatid. Ang sabi ni Banat Bay, klaro dun sa report ng ABS-CBN tungkol po dito sa agreement. Sabi ng embahada ng China, sabi nila na hindi naman secret deal, hindi naman secret agreement yung pinag-usapan ng China at saka ng Pilipinas. Kung naalala nyo, si President Duterte o former President Duterte, nung nagkaroon ng rally, sinabi niya na wala naman akong natatandaan na meron kaming secret agreement, ay gentleman agreement. Gentleman agreement yung mga term na ginagamit ng Malacanang. Ito, nakita natin, siguro para takpa naman yung kamalian, no? O at saka yung kakulangan sa pamamahala ng ating presidente ng Pilipinas, si President Bongbong Marcos. No? So siguro, pinalaki nila ito, gawa nga ng marami siyang issue . So wala silang ibang paraan para makaladkad at paniwalaan naman ng taong bayan na ganyan ang ginagawa ni President Duterte, former President Duterte, nung kanyang kapanahunan na siya pa ang nagiging presidente ng Pilipinas. Sabi ng embahada ng China, walang no secret agreement. Ika nga, wala palang secret agreement ang nangyari doon sa usapan ni Xi Jinping, presidente ng China,
at ang dating presidente ng Pilipinas na si former President Rodrigo Duterte during his term, no? So, yan, malinaw. So, pinagpipilit lang siguro ito ng administration kasi marami nang nagagalit sa kanila eh. Unang-una, ginawa nilang issue ito, ginagamit nila yung mga mainstream media para pagtakpan yung kakulangan, no? Yung kakulangan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, yung mga pangako niya nung nakaraang eleksyon. Nasaan na yon? Sabi niya, pag siyang maging presidente, magiging 20 pesos na ang kilo ng bigas. Saan na ngayon yan? Inahanap na ng taong bayan yan eh. Inahanap na natin yan. 20 pesos. Mahal na kasi. Di ba? So, saan na ngayon yan? Yan kasi ang magpapababa ng kanyang, ng kanyang moral, ng kanyang, yung kanyang percentage ng kanyang moralidad. Kasi hindi natuloy. Iba naman yan sa nung panahon ng kasagsagan ng kampanya sa panahon ni former President Duterte na pinangako niya sa taong bayan na talagang mariresolve niya ang droga kung siya magiging presidente within 6 months lang. Sabi nila, hindi nagkatotoo. Pero, sinubukan ng presidente. Hindi niya alam mula siya sa Davao, sa isang maliit na community, or mula siya sa isang probinsya, nagiging presidente, hindi naman niya alam kung anong kalakaran talaga ng droga. Kasi pagkakaalam niya, nung naging mayor siya, yun lang, mga sindikato. Yung sindikato, yung pagdating niya naging presidente siya, ang nangyari doon, ano nangyari? Tumubalambad sa kanya Nagulat siya, Diyos ko, nung nakita na yung listahan sa droga. Mayroon palang mga generals May mga congressman, mga governor, mayor at iba pa. Kaya sabi niya, hindi ito makukuha ng 6 months. Kasi ang akala ko, yung gumagamit lang ng droga, yun lang taong bayan na simpleng mga tao. Yun pala, may mga generals. Involved na mga generals, malalaki mga sindikato. Di lang dito nakabase sa Pilipinas, kundi mayroon ding mga sindikato na nagmula doon sa ibang bansa na nakipag-transact dito sa Pilipinas. Paano mo yan ngayon ma-address ng 6 months sa kanyang panunungkulan? Kailangan dyan, i-reforma mo pa yun I-reforma pa yun, di ba? Nung nagkaroon nung nagiging presidente si Ferdinand Bongbong Marcos, si former President Rodrigo Duterte, kinuha niya kaagad si General Ronald Bato de la Rosa na magiging PNP chief kasi ang tiwala niya nandyan kay de la Rosa So, anong nangyari? Nung nagkaroon ng implementation dyan sa drug on war, sinunod naman ni de la Rosa. Kaya yung ginawa nila, kumakatok sila sa mga pintuan, yung mga nalaman dyan sa barangay, kasi nagtuturuan na. Yung mga pulis, pinupuntahan na yung mga user. Yung user, nagkakantahan na sino yung mga gumagamit na makasama niya. Ibig sabihin, yun ang tinatawag dati na tukhang. Tok-tok. Tukhang? Tok-tok hangyo. O, kumbaga sa Bisaya Tok-tok hangyo yan. Anong nangyari ngayon? Handa? So, hindi pinagpapatuloy. Ngayon, nung nakarang araw, kumbaga, gusto nilang siraan si former President Duterte tungkol dyan sa kanyang drug on war. Diba? Sabi naman ni former President Bongbong Marcos, nakahuli tayo ng 13.3 billion na shabu. Na wala man lang namatay. Wala man lang bala na ginamit dito. Bakit nahuli? So, hindi na kailangan pang dumanak ang dugo sa pagpapatupad ng drug on war. Ibig sabihin, bakit ka pumapatay ng tao, Duterte? Pwede naman palang manghuli. Ang problema dyan, parang scripted naman. Parang scripted naman yung ginagawa yung paghuhuli ng 13.3 billion pesos na droga. Nasabat nyo nga, 13.3 billion. Yung tanong dyan, sino nagmamay-ari dyan? Yung evidence nyo, sinira nyo rin yung mga ebidensya dyan. Nako po, ano mangyari sa taong bayan yan? Diba?
So, yan po mga kasama or mga kapatid, tungkol po yan sa nangyayari dito sa atin. Yan, di ba? Sabi na, not a secret agreement. Sabi ng embahada ng China. So, ibig sabihin, walang tinatago ang administrasyon ni Duterte na nakipag-usap doon sa bansang China. Pinipilit nyo lang yan eh. Kasi ang gusto nyo mangyari para paniwalaan kayo ng taong bayan na si Duterte may tinatago para mapagtakpan naman yung mga isyu na nandyan sa inyo. Marami kayong issue eh. Issue ng droga, yung pulburon. Diba? Yung nakawan at saka yung yung umpisa pa lang. Mayroon ng mga sindikatong gustong pumapil diyan sa administrasyon ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, di ba? Yung mga smuggler, yan, naglilipaan yung mga smuggler diyan. So, yan ang nangyari. Pero sa panahon ni Duterte, talagang nilinis niya yan eh. No? Yan lang, kasi si Duterte wala nang kapangyarihan. Pero sa panahon niya, talaga namang tinutudo niya yung kanyang effort para magkakaroon ng dignidad yung Pilipinas. O dahil kay President Duterte, nagkakaroon tayo ng dignidad diyan. 'Di ba? Ano nangyari? Ang Pilipinas isa sa mga nirespeto sa buong bansa. Ngayon, paano mo irespeto 'yon? Yung presidente mo involved sa droga eh. Gusto ng ating mga armed forces na ipilit na ipagpatuloy yung drug on wars ni Duterte. Pero paano mo ngayon yan i-implementar? Yung Malacanang mismo, hindi mo na clearing yan dyan. Mayroon palang gumagamit ng droga dyan. Diba? Yung link ng PDEA na sinasabi ng panahon sa pagkasenador ng ating presidente, na-read siya ng PDEA sa bahay ni Marcel Soriano. Sabi na ni... Ano? Yan. Akala ko ano nangyari dito. Yan po, no? So, yan, maraming salamat po sa pakikinig din nyo, no? At tayo po mag-extra na po kasi yan po mga kasama. So, maraming salamat sa pakikinig po ninyo.